Bakit pinasimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Sa simula, ang sangkatauhan ay ignorante. Hindi alam kung paano sumamba sa Diyos o mamuhay sa lupa. Madalas silang nagkasala, sinasaktan ang Diyos nang hindi napagtatanto ang kanilang mga aksyon bilang kasalanan. Upang turuan ang sangkatauhan tungkol sa kasalanan, akayin sila palayo dito at bigyang daan silang mamuhay ng normal na buhay ng tao sa lupa, sinimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan. Basahin natin ang isang sipi mula sa salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, noong kapanahunan ng kautusan, naglatag si Jehovah ng maraming mga utos kay Moises upang ipasa sa mga Israelitang sumunod sa kanya palabas ng Ehipto. Ang mga utos na ito ay ibinigay ni Jehovah sa mga Israelita at walang kaugnayan sa mga taga-Ehipto. Nilayon ang mga ito upang pigilan ang mga Israelita at ginamit niya ang mga utos upang gumawa ng mga kahilingan sa kanila. Kung nangilin man sila sa araw ng kapahingahan, kung iginalang man nila ang kanilang mga magulang, kung sinamba man nila ang mga Diyos-Diyosan at iba pa, ito ang mga prinsipyong ginagamit para hatulan silang makasalanan o matuwid. Sa kanila, mayroong ilang tinamaan ng apoy ni Jehovah, mayroong ilang binato hanggang kamatayan, at mayroong ilang tumanggap ng mga pagpapala ni Jehovah. At tinukoy ito ng pagsunod nila o hindi pagsunod sa mga utos na ito. Binato hanggang kamatayan yaong mga hindi nangilin sa araw ng kapahingahan. Ang mga paring hindi nangilin sa araw ng kapahingahan ay tinamaan ng apoy ni Jehovah. Binato rin hanggang kamatayan ang mga hindi nagpakita ng paggalang sa mga magulang nila. Inihabilin ni Jehovah ang lahat ng ito. Itinatag ni Jehovah ang kanyang mga kautusan at mga batas niya upang, habang pinangungunahan niya sila sa mga buhay nila, ang mga tao ay makikinig at susunod sa salita niya at hindi maghihimagsik sa kanya. Ginamit niya ang mga kautusang ito upang mapanatili sa ilalim ng pagsupil ang bagong silang na sangkatauhan, upang mas mainam na mailatag ang sandigan para sa panghinaharap niyang gawain. At kaya, batay sa gawain na ginawa ni Jehovah, tinawag ang unang kapanahunan na kapanahunan ng kautusan. Sa kapanahunan ng kautusan, naglabas ang Diyos na Jehovah ng maraming batas at utos na nagtuturo sa mga tao kung paano sambahin siya at kung paano mamuhay. Kung susundin ng mga tao ang mga batas, tatanggap sila ng proteksyon at mga pagpapala ng Diyos. Gayunpaman, kung nilabag nila ang batas, kailangan nilang mag-alay ng mga hain para sa kasalanan upang matamo ang kapatawaran. O kung hindi, ay mahaharap sila sa parusa at sumpa mula sa Diyos. Naranasan ng mga tao sa kapanahunan ng kautusan ang mga disposisyon ng Diyos ng katwiran, kamahalan at puot, at ang kanyang hindi pagkonsinti sa pagkakasala ng tao, gayon din ang kanyang awa at mga pagpapala. Kaya naman, iginagalang nila ang Diyos na Jehovah. Sinunod ang kanyang mga batas at utos at sa gayoy namuhay sa ilalim ng kanyang proteksyon na namumuhay ng normal sa lupa. Ngayon, isaalang-alang natin. Ano kaya ang kalagayan ng sangkatauhan kung hindi pinasimulan ng Diyos ang gawain ng kapanahunan ng kautusan? Kung wala ang mga hadlang ng batas at patnubay ng Diyos, ang sangkatauhan ay tiyak na mahuhulog sa kaguluhan at mabilis na mabibiktima ni Satanas. Kaya, maliwanag na ang pagpapalabas ng Diyos ng batas ay napakahalaga para sa sangkatauhan. Ang gawain sa kapanahunan ng kautusan ay nagpahayag sa mga tao kung ano ang kasalanan at kung ano ang kaakibat ng katwiran. Ipinabatid nito sa kanila ang kanilang madalas na mga paglabag at ang pangangailangan para sa sakripisyong pagbabayad sala upang makatanggap ng kapatawaran. Ang gawain ng Diyos sa yugtong ito ay hindi lamang gumabay sa sangkatauhan patungo sa tamang landas, kundi naglatag din ng pundasyon at naghanda ng daan para sa gawain ng pagtubos ng kapanahunan ng biyaya. Mga kapatid, dahil napakabisa ng batas para sa sangkatauhan, bakit tinapos ng Diyos ang kapanahunan ng kautusan at sinimulan ang kapanahunan ng biyaya? Manatiling nakatutok para sa susunod na video habang patuloy nating tinatalakay ang paksang ito.